El Filibusterismo, buod ng Kabanata 18, mga kadayaan. Si Mr. Leeds ay isang Amerikano. Matagal siyang nanirahan sa Timog Amerika. Dahil dito, mahusay siyang magsalita ng Kastila. Pinayagan niyang siyasatin ang tanghalan bago at pagkatapos ng palabas. Ngunit hiniling niya ang katahimikan habang siya ay nagtatanghal. Natatabingan ng itim na tela ang tanghalan. May lamparang nagbibigay ng mapusyaw na liwanag. Hinahati ng tersiopelo ang bulwagan. Sa unang panig ay mga upuan. Sa ikalawa ay mesa at alpombra na may telang may bungo. Biglang tumigil ang marahang usapan ng mga tao. Para bang pumasok sila sa bahay ng patay. Lumakas ang amoy ng usok ng insenso at nagpatayo ito ng kanilang balahibo. Upang maalis ang takot at hiyain si Mr. Leeds, hiniling ni Benzaib na ipakita ang lihim ng palabas. Sinabi niyang ito ay ginamitan lamang ng salamin at liwanag. Hindi tumutol ang Amerikano. Nagpaalala pa siya na mag-ingat at huwag mabasag ang mga salamin. Ngunit walang salaming nakita si Benzaib. Namutla siya nang hindi makita ang hinahanap. Pumasok si Mr. Leeds na dala ang isang itim na kahong kahoy na may ukit na bulaklak at hayop. Isinasalaysay niya ang pagbisita niya sa piramid ng Khufu. Akala niya ay nakatagpo siya ng mami na anak ng hari, ngunit kahon lamang pala ang kanyang nakita. Hinayaan ni Mr. Leeds na siyasatin ng mga manonood ang kahon. Ipinakita niya ito sa mga nasa unang hanay. Iniwasan ito ni Padre Camora na tila naiinis. Tahimik si Don Custodio habang si Benzaib ay walang tigil sa paghahanap ng pandaraya. Naglalaman ang kahon ng abo at mga papel. Ipinakita ito ni Mr. Leeds sa mga manonood. Nakiusap siyang huwag silang huminga ng malakas dahil masisira ang kanyang espinghe. Wala ni isa man ang nangahas huminga. Nagpatuloy si Mr. Leeds sa pagsasalaysay. Sinuri niya ang papiro at nakakita ng dalawang salitang hindi niya alam ang ibig sabihin. Nang bigkasin niya ang una, gumulong ang kahon at bumagsak sa lupa at may ulong tumitig sa kanya. Nang bigkasin niya ang pangalawa, naging abo ang ulo at natuklasan niyang ang dalawang salita ay bumubuhay at muling pumapatay. Sinimulan ni Mr. Leeds ang pagtatanghal. Sinabi niyang sa isang salita ay mabubuhay niya ang abo at makakausap nila ang ulo na nakakaalam ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Nagbitiw siya ng banayad na sigaw na naging tungayaw at malungkot na pagmumura. Ang paos na tinig ay nagpatindig ng balahibo ni Benzaib. Derimov, sambit ng Amerikano. Gumalaw ang mga telang nakabakod sa tanghalan. Tila mamamatay ang mga ilawan, lumikha ng tunog ang mesa sa kanyang paggalaw. Nagbukas ang kahon at nagpakita ang isang ulong anyong bangkay na may malagong buhok. Unti-unting nagbukas ang mga mata nito at inilibot ang tingin sa mga manonood. Napako ang tingin nito kay Padre Salvi na nanginginig sa takot. Inutusan ni Mr. Leeds ang ulo na ipakilala ang sarili. Naghari ang lubos na katahimikan sa bulwagan. Nagpakilala ang ulo bilang Imutis. Ipinanganak daw siya sa panahon ng Amasis at namatay noong pananakop ng mga taga-Persya. Matapos ang kanyang pag-aaral, naglakbay siya sa Gresya, Persya at Assyria upang umuwi sa kanilang bayan. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay ay ipinatawag siya ni Tot upang panagutin sa isang kasindak-sindak na kaso sa kanyang hukuman. Sa malungkot na tinig ay nagsalaysay si Imutis. Umibig siya sa anak ng isang saserdote. Ngunit ang batang saserdote na may pagtingin din sa dalaga ay siya ang gumawa ng kaguluhan at si Imutis ang idiniin. Ginamit laban sa kanya ang mga liham ng kanyang minamahal nang magalit si Cambyses sa pagkatalo sa digmaan. Isinakdal siya at ikinulong. Nang makatakas siya ay napatay siya sa lawa. Mula sa kabilang buhay ay nakita niyang nagtatagumpay ang masasama at ang kasinungalingan ng mga saserdote sa Abidos. Hindi sila tumigil sa pag-uusig sa dalagang nagtatago sa pulo.
Isinalaysay ni Imutis ang pandaraya at kasakiman ng Magong Sigao Tama. Bilang nakatataas sa bayan ay inilugmok niya ito sa maling pag-uugali. Sa takot na mabunyag ang kanyang lihim, inutusan niya ang mga saserdoteng taga-Ehipto na patayin si Imutis. Agad namang sinunod ng mga ito ang utos. Tinapos ni Imutis ang kanyang salaysay. Sinabi niyang nagbalik siya upang ibunyag ang kataksilan. Tinawag niyang mamamatay at lapastangan sa Diyos ang mga saserdoteng gumawa ng kabunguhan sa kanya. Habang nakikinig ang mga manonood ay nakaramdam ng pagkakahawig ang mga praile sa kasalukuyan. Kahit sinaunang panahon ang salaysay at ibang pananampalataya, nagalit at naligalig pa rin sila. Walang nakapuna sa labis na takot ni Padre Salvi dahil abala ang lahat sa panonood. Habang nagsasalita ang ulo ay halos mawalan ng malay si Padre Salvi. Nagkagulo ang buong bulwagan. Ang mga babaeng nagkunwaring nahimatay ay agad ding nagkamalay ng walang pumansin sa kanila. Kinabukasan ay ipinahinto ang palabas ni Mr. Leeds. Ngunit wala na siya at nakaalis na patungong Hong Kong. Pagtalakay sa El Filibusterismo, Kabanata 18, Mga Kadayaan. Sa kabanatang ito, tila nag-iba ng estratehiya si Rizal. Hindi siya direktang umatake sa pamahalaan, hindi rin siya tahasang bumatikos sa simbahan. Sa halip, gumamit siya ng isang palabas, isang tanghalan, isang ulo na nagsasalita mula sa abo. Ngunit, ang tunay na tinutumbok ay hindi ang salamangka. Ang tinutumbok niya ay sistemang nakatayo sa panlilinlang. Sa kabanatang ito, malinaw ang sentral na ideya. Ang kapangyarihang nakabatay sa kadayaan ay nanginginig sa harap ng katotohanan. Tagpuan at sitwasyon. Isang tanghalan kung saan nagtatanghal si Mr. Leeds. Madilim ang loob. May itim na tela. May usok ng insenso, may ilaw na tila mamamatay. Tahimik ang mga tao, ngunit hindi payapa ang damdamin. Habang nagsisimula ang palabas, ramdam ang kaba at pag-uusisa. Ang tanghalan ay tila larawan ng lipunan. May palabas sa harap, ngunit may lihim sa likod ng kortina. Sa ganitong sitwasyon, ipinapakita ni Rizal na ang lipunan ay maaaring maging entablado ng pagkukunwari. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Ipinakita ni Mr. Leeds ang isang kahon na may abo. Sinabi niyang sa isang salita ay mabubuhay ito. Nang bigkasin ang salita, gumalaw ang mga tela. Nanginig ang ilaw, bumukas ang kahon. Lumitaw ang ulo ni Imutis. Isinalaysay ng ulo ang kanyang buhay. Siya ay umibig sa anak ng saserdote. Ngunit siya ang idiniin sa kasalanan. Ginamit laban sa kanya ang kanyang mga liham. Siya ay ikinulong at pinatay. Habang nagsasalita ang ulo, lalo namang namutla si Padre Salvi. Sa huli, ipinahinto ang palabas at kinabukasan, wala na si Mr. Leeds. Hindi kakulangan sa kakayahan ang dahilan ng pagkatalo ni Imutis. Ang dahilan ay sistemang gumagamit ng kapangyarihan upang kontrolin ang katotohanan. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, Mr. Leeds. Kinakatawan niya ang intelektual na nagbubunyag. Ang kanyang lakas, may kakayahang magsiwalat. Ang kanyang limitasyon, madaling patahimikin ng sistema. Pangalawa, si Imutis. Kinakatawan niya ang inosenteng biktima ng kapangyarihan. Ang kanyang lakas, hawak niya ang katotohanan. Kanyang limitasyon, pinatahimik siya upang hindi mabunyag ang lihim. Pangatlo, Padre Salvi. Kinakatawan niya ang institusyong may kapangyarihan, may impluwensya at kontrol. Limitasyon, may konsensyang natitinag kapag tinamaan ng katotohanan. Sa kabanatang ito, nagtatagpo ang pag-asa ng katotohanan, galit ng pagbubunyag at pagtitimpi ng kapangyarihan. Ngunit ang nangingibabaw ay takot. Mga simbolismo sa kabanata. Una, ang ulo. Sumasagisag sa katotohanang hindi kayang patayin. Mahalaga dahil kahit pinugutan, may tinig pa rin.
Pangalawa, ang kahon ng abo. Sumasagisag sa kasaysayang pilit inililibing. Mahalaga dahil ipinapakita ang nakaraan ay maaaring bumalik upang maningil. Sa kabanatang ito, malinaw na ang hadlang ay hindi kakayahan ng tao. Ang hadlang ay kapangyarihang ayaw magbunyag. Malinaw ang tinutuligsa ni Rizal, ang kapangyarihang gumagamit ng relihiyon upang pagtakpan ang kasinungalingan. Hindi ang pananampalataya ang problema. Ang problema ay ang sistemang banal sa labas, ngunit bulok sa loob. Pinamagatang mga kadayaan dahil ang tunay na salamangka ay hindi ang ulos sa kahon, kundi ang kakayahang pagbaliktarin ang katotohanan at tawagin itong hustisya. Malinaw ang babala ni Rizal. Kapag kinontrol ang kaalaman, kontrolado ang isip ng bayan. Sa panahon ng Kastila, hawak ng simbahan ang edukasyon at impluwensya sa pamahalaan. Ang sinumang bumatikos ay maaaring ipabilanggo o ipatapon. Ang karanasan ni Imutis ay larawan ng mga Pilipinong inuusig dahil sa pagsasalita laban sa pang-aabuso. Ang takot ni Padre Salvi ay refleksyon ng takot ng kolonyal na simbahan sa pagmulat ng mamamayan. Ang kabanatang ito ay hindi lamang kathang-isip. Ito ay alegorya ng tunay na kasaysayan. Sa puntong ito, tanungin ang iyong sarili. May mga katotohanan ba ngayon na pilit itinatago, hindi sa pamamagitan ng kulungan, kundi sa pamamagitan ng ingay, propaganda o takot? May mga tao bang pinapatahimik, hindi man sa pisikal na dahas, kundi sa paninirang puri, pagbabanta o pagbaluktot ng kwento? At mayroon bang sistemang gumagamit ng impluwensya upang kontrolin ang impormasyon? At kapag kontrolado ang impormasyon, kontrolado ang isip? Kung ang sagot ay oo, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kung ang nagsasabi ng totoo ang unang pinatatahimik at ang may kapangyarihan ang unang nanginginig sa isang kwento, marahil hindi na ang tanong ay kung sino ang may sala. Ang tanong ay ito, sa sistemang alam mong may pandaraya, ang pananahimik mo ba ay takot o pahintulot?